10 nang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, ayon sa Office of Civil Defense. Di patiyak kung kasama sa bilang na yan ang 11 taong gulang na babae sa Iriga City na nahulog sa kanal. Bukod po sa Bicol Region na marami pa rin ang bahang lugar, ramdam din ang bagsik ng bagyo sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon. Bukod sa mga bahay at kalsada na nalubog sa baha, hindi nakaligtas pati ang isang ospital sa Batangas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Diyos ko po! Tulong po! Tulong! Grabe na po! Sa lakas ng hanging dala ng Bagyong Christine habang tinatawid ang Luzon, animoy papel na pinatumba ng hangin ang ilang bahay at puno sa tabing dagat ng Lemery, Batangas. Ang hagupit ng bagyo, hindi pinatawad maging Batangas Provincial Hospital. Ang mga pasyente kinailangan na iakyat sa second floor dahil inabot na ng baha ang kanilang ward at emergency room. Hindi na rin muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang ospital. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada na abot tuhod ng tubig. Sa bayan naman ng Kalatagan, abot baywang ang baha kaya nagmistulang dagat ang ilang kalsada. Ang mga residente ito na stranded, buwis buhay na sinuong ang ragasan ng baha, pero pinigilan ng rescuers. Nakatawid lamang sila nang may dumating na traktor para sumaklolo. Sa bayan ng Laurel, halos abot sa bubong ng unang palapag ng mga bahay sa Barangay Matala ang baha. Sa gitna ng ragasa, isang kotseng inanod ng baha. Sa bayan ng Lian, humambalang sa kalsada mga poste ng kuryente at mga puno dahil sa lakas ng hangin. Mabilis naman nagkasa ng clearing operations. Hirap na rin sa pagdaan ng mga motorista sa ilang kalsada sa Lipa dahil sa baha. Sakay naman ng rubber boat, dahan-dahang sinagwa ng mga tauhan ng Coast Guard ang bahagi ito ng Maharlika Highway na nalubog sa baha. 26 na residenteng nasagip sa lugar, kabilang ang 15 menor de edad. Sa Naga City, lubog na pala, no? Hindi na nakababa ang mga pasahero sa terminal na ito dahil magyang loob ng mga bus. Pinasok ng baha. Kwento ng uploader, tanging mga lumulutong na biskwit na lang galing sa tindahan ang kanilang kinain. Sa Iriga City, natagpuan naman ang labi ng 11 taong gulang na bata na aksidente raw nahulog sa kanal sa kasagsagan ng bagyo. Nasira rin ang lahat ng gamit ng Comelec office sa Iriga at Albay. Maghapon din ang rescue operation sa iba pang bahagi ng Libon. Bukod sa mga bata, may senior citizen ding nakasakay pa sa wheelchair ang sinagip. Na-recover din ang labi ng isang lalaking pinaniniwalaang nalunod. Sa Legazpi naman, isang jeep na biyaheng Pulanggi ang nasunog kahapon matapos umunong sumabit sa nakalaylay na linya ng kuryente. Nasawi ang isang jeepney driver na nakuryente. Mahigit 3,000 pamilya rin ang apektado ng pagbaha sa Catanduanes. Sa laki ng pinsalang iniwan sa agrikultura na umabot sa mahigit 10 milyong piso, isinailalim sa state of calamity ang probinsya. Sa bayan ng Lopez, Quezon, halos lamunin na ng tubig at hindi na makitang kalsada sa highway na ito. Magyo naglalaki ang mga truck. Pahirapan na rin sa pagdaan dahil sa baha. Dahil sa walang tigil na pagulan, ilang mga ilog at spillway na sa probinsya ang umapaw. Sa isla ng Boracay, pinatumba na buong buhawi ang 3 e-trike na ito. Sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 10 ang patay, 2 sugatan at 9 nawawala sa pananalasa ng Bagyong Christine. Maaaring tumaas pa yan dahil hindi pa tuluyan makapasok ang rescue at relief operations, partikular sa Bicol Region na napuruhan ng bagyo. Challenge pa rin nila doon are the floodings, no? Which are really mataas pa. Sa ngayon, dineploy na sa rehiyon ng mga tauhan at kagabitan ng Southern Luzon Command. May 17 chopper at aeroplano rin ang handang lumipad anumang oras. Ang Department of Social Welfare and Development patuloy ang pagsigurong may sapat na mga family food packs at iba pang pangangailangan na unti-unti nang ipinamamahagi sa mga lokal na pamahalaan. May kasunod pa raw yan na tulong pinansyal para sa mga napinsala mga bahay. Hanggang kaninang umaga, 27 national roads and bridges ang hindi madaanan, karamihan sa Bicol Region. Prioridad ng DPWH na sila mabuksan para makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Sa datos naman ng Meralco, as of 12 noon, halos 400,000 customers pa nila ang apektadong supply ng kuryente. Karamihan dyan sa Laguna at Cavite. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naabutan ng GMA Integrated News ang unti-unting pag-apaw ng isang ilog sa Cavite.
na nagresulta sa abot dibdib na baha. Itinaas din ang red rainfall warning sa lalawigan mula po sa bayan ng Noveleta sa Cavite. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Emil, alam mo, tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan dito nga sa Noveleta sa Cavite. At dahil nga sa ulan na yan ay umapaw na yung Ilang-Ilang River. Makikita niyo sa aking likuran, ito yung Antero Soriano Highway kung saan hindi na halos gumagalaw yung mga sasakyan. Yan ay dahil nga doon sa pag-apaw ng river ay hindi na madaanan yung Noveleta intersection. Kagabi pa inuulan pero tanghali na magsimulang bumuhos ang malakas na ulan ng Bagyong Christine sa Cavite. Alas 3 ng hapon ang itaas ang red rainfall warning sa probinsya. Sa lakas ng ulan, mabilis umakyat ang level ng tubig ng mga ilog. Dahil dun sa ulang binuhos ng Bagyong Christine ay umapaw na itong Ilang-Ilang River dito sa Noveleta sa Cavite. At kung makikita ninyo, malakas yung ragasan ng tubig. Papasok na yan dito sa gilid na ito ng Barangay San Antonio 2 na kung tutuusin ay isang kalsada. San damakmak, sang katerbang basura yung inaanod ngayon sa lugar na ito. Kanina may mga nakita tayong mga residente dyan. Abot bewang hanggang abot dibdib yung tubig. Pero ang sabi sa atin ay nagsilikas na ang karamihan sa mga residente magmula pa kagabi. Hindi na po mapasok sa loob ng bahay. Nilubog na po ang bahay namin, pinasok na po yung tubig. Grabe yung ngayon, tubig ngayon, na sobrang taas, ang bilis lang ng pagtaas ng tubig. Kaya sa mga taga-Noveleta po, mag-ingat na lang po. Ang mga residente sa tabing dagat at mga daluyan ng tubig sa Ternate, nagsilikas na rin. Kasi tabing ilog talaga kami kapag high tide ho, talagang umaabot na sa may hagdanan namin, lalo na ho ngayon na umuulan. Ayon sa Cavite PDRMO, nasa 500 pamilya ang lumikas magmula pa kagabi. Inaasahan raw na dadami yan sa pagbuhos ng ulan ngayong hapon. Nakabantay naman raw ang DRRMO ng mga LGU para rito. Lahat po ng barangay namin ngayon ay nasa red alert na po at baha na po sa buong bayan ng Noveleta. Pahirap naman sa commuters ang malakas na ulan at baha. Mabigat na daloy ng trapiko rin ang naranasan sa iba't ibang highway ng probinsya. Emil, sa mga oras nga na ito ay nagpapatupad na ng forced evacuation ang Noveleta LDRMO. Yan ay dahil 16 barangays yung nasa tabi ng river at tabi na rin ng dagat. Ang sabi sa atin ay tuloy-tuloy yung ikakasan nila nga mga rescue operations. Yun nga lang, kailangan daw muna mag-intay na medyo bumaba yung tubig. Samantala, Emil ay nagdeklara na ng state of calamity dito sa probinsya ng Cavite. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Binulaga ng kaliwat kanang baha ang lalawigan naman ng Batangas dahil sa Bagyong Christine. Daang-daang pamilya ang inilikas habang may mga bayan pa ring mahirap pasukin sa taas po ng baha. Mula po sa Batangas Port, nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Emil, mula pa kaninang madaling araw hanggang itong buong maghapon na ito, pumailalim sa dilubyo at peligro ang lalawigan ng Batangas. Sa Star Tollway pa lang sa Malvar, Batangas, hirap ng maaninag ang highway nang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa ilalim ng red rainfall warning ang probinsya at storm signal number 2 kaninang hapon. Sa ibaan pa lang, hindi na kaya ang maliliit na sasakyan ang hanggang tuhod na baha. Bandang alas 2 ng hapon, 4 na major roads na ng probinsya ang hindi madaanan. Ganon din ang 4 na tulay. Ayon yan sa Batangas PDRRMO. Sa Bawan San Pascual Diversion Road na nag-iisang papasok ng Lemery hanggang Baywang na ang taas ng baha. Hindi na kinaya ng AUV na ito ang lalim, kaya lumutang na ito't kinailangan hilahi ng mga residente patawid ng baha. Patuloy ang ragasan ng tubig, kaya may peligro ng flash flood, dahilan kung bakit maging ang mga 10-wheeler truck ay hindi na nagbaka sakali. Bago magtanghali pa ang huling situational report ng Batangas PDRRMO, kaya madagdagan pa sigurado ang halos 500 pamilyang nasa 34 na evacuation center. Hindi rin mapasok ang bayan ng Kalatagan na isa pang coastal town. Marami rin ulat ng malalang sitwasyon doon. Mula sa Bawan hanggang Batangas Port lamang ang road network na madaraanan.
Emil, wala pang senyales na kakalma itong sitwasyon na ito. At bagamat kami nasa storm signal number 1 na lamang, damang-dama naman namin dito, Emil, yung red rainfall warning, ang pinakamataas na babala ng malakas na pagbuhos ng ulan na hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy. Emil. Mark, ano ang posibleng maging diskarte ng provincial government, maging ng mga local government units para mapasok yung mga area na ikamoy hindi mapasok kanina dahil pa rin sa baha? Alam mo, Emil, I can imagine kung gaano kahirap yung gawin. Dahil kami, yung news team, sinubok natin at least yung Lemery at Calatagan, dalawang bayan ito na nagtala ng malalang epekto ng bagyo mula sa mga netizens, sa mga residente mismo, ay hindi mapapasok. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy yung ganong sitwasyon at malamang ay pataas pa ng pataas yung tubig baha na aming mga nadaanan. Kalimitan ay mga tulay ito at mga kalsada, mga major roads pa man din ito, Emil. In fact, ang huling situational report ng PDRRMO ng Batangas ay bago pa mag-alas 12 ng tanghali. Yung evacuation centers na kanilang na-establish, 34 na may halos 440 na pamilya ito. Kung saan mga bayan ito ay hindi malinaw at ganun ka-sketchy, Emil, yung situation report dito sa lugar na ito dahil nagpapatuloy ang mga obstruction para sa mga first responders para tunguhin yung mga lugar na nangangailangan ng tulong, Emil. Mark, please, isang tanong na lamang. Doon sa mga area na binabanggit mong isolated, ito ba ay nahatiran ng relief goods o meron bang nakahandang relief packs at relief goods doon sa area para sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga pagbaha na ito? Ang mga nakapaglabas pa ng video kanina umaga, Emil, ay karamihan mga taga-Calatagan at Lemery na ang ilang mga pamilya humihingi ng saklolo at ang iba'y nagsasabi na ito'y unang pagkakataon lamang na maranasan nilang umabot sa bubong ang kanilang baha. Pero ito ay mga impormasyong nakukuha lang natin kapag sila'y nakakapag-post sa social media ng kanilang sitwasyon. In as far as the PDRRMO is concerned o yung kanilang responde, ay wala tayong nakukuha pang updated na mga ulat kung ito ba'y natunto na rescue ang dapat i-rescue. Pero kagaya ng sinabi ko, Emil, malamang hindi talaga madali dahil nakita natin sa ground kung gaano kahirap ang mobility sa Batangas itong maghapon na ito. At kahit hanggang sa oras na ito ay hindi kumakalma. At I can imagine hindi pa rin magiging madali na mapasok nila at least ang Lemery, ang Calatagan at ilang parte ng Lian at Lipa, Emil. Ingat at maraming salamat, Mark Salazar. Dahil sa taas ng baha, nagbabangka na mga taga-Baaw sa Camarines Sur para makabili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni John Consulta. John. Mel, not possible sa lahat ng uri ng sasakyan ang isang kalsada sa Baaw, Camarines Sur. Isang kalsada na dinadaanan pag pupunta ka sa bahagi ng probinsya ng Albay. Ito'y dahil na rin sa lagpas taong baha na dala ng Bagyong Christine. Bantay sarado at walang pinapadaang sasakyan ang mga tauhan ng PNP Camsur sa bahaging ito ng National Road sa Baaw, Camarines Sur. Ang dahilan, lagpas tao raw kasi ang baha. Di madaanan ng anumang klase ng sasakyan. May mga sumubok na pumasok pero tulad ng truck na yon ay wala itong nagawa, tumirik sa bandang gitna. Itong dahilan kung bakit walang makapasok, walang makalabas sa may bahagi ng Albay dahil ito ang kalsadang nagturugtong sa Camarines Sur at Albay. Kaya ang mga residente, kung hindi hinahatiran ng supplies tulad ng bigas, ulam at tubig, nagkukusa ng umalis sa kanilang mga bangka. Minsan, kasama pa ang kanilang mga alagang aso, baboy at baka. Isa na rito ang residenteng si Mang Tonet Panambo. Lampas tao. Lagpas tao ang baha. Walang.
binigay na. Hirap talaga. Ang hirap. Baka magluluto, wala ka mapagbilisan. Wala ka mabibili. May pera ka, wala ka mabibili. Di ka makalabas. Dahil walang sasakyan. Kailangan may bangka. Wala kang bangka. Wala. Sorry, mag-antay ka kung ano. Piniling manatili naman sa bahay ng residenteng si Angelina Bolarim para maglimas ng tubig sa loob ng kanyang bahay kahit bagong opera. Di tulad ng ibang naranasang pagbaha, sadyang kakaiba raw ang perwisyong hatid ng Bagyong Christine. Binabawasan namin dati hindi masyado, pero ngayon bawas kami ng bawas, marami talagang tubig na umaano sa loob. Maraming tubig dyan sa labas. Galinagyan ng ganyan para hindi pumasok yung mga tubig sa loob. Pero ganun rin, napasok pa rin. Stranded naman at mahaba ang pila ng mga cargo truck na ito dito sa Bao Cam Sur. Natutulak dapat paalbay. Paano kayo rito? Anong ginagawa niyo pagka ganyan? Wala, ganito lang. Paano yung pagkain niyo? May ano naman po kami, nagsasaing kami. May lutuan kami. Sa Naga City naman, puno pa rin ng tubig ang isa sa pangunahing kalsada ng lungsod na may taas na hita hanggang bewang. Ang mga sasakyan nagbuwebeltahan pag nakitang di kakayaning pasukin ang kalsada. Kaya ang ilang residente walang magawa kundi i-park ang kanilang sasakyan at suungin ang baha tulad na lang ng mag-inang ito. Nay, bakit po kayo nagpunta dito? Magpapacheck up po dyan. May sakit pa si baby? May lagnat po. May lagnat. Kaya kahit baha. Nandyan po, may papacheck po kami, hindi makakuloy. Mel, hanggang sa ngayon ay wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng Naga City. Kung kaya naman, malaking bagay talaga ang mga libreng pa-charge tulad ng nasa akin likuran. Para dito nga yun, sa isang establishmento rito sa Naga City para sa mga low-bat na residente rito. At yan muna latest mula rito sa Naga City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Mel, mula kagabi hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy ang malakas na ulan dito sa Kasiguran, Aurora. Dahilan kung kaya't binaha ang ilang bahagi ng bayan. Kumagat na ang dilim. Yaking ligtas ngayong pagsalanta ni Christine, Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng evacuees sa mga evacuation center dito sa Kasiguran, Aurora. Kahit malakas na ang ulan at hangin, may ibang di pa rin iniwan ang kanilang mga bahay. Kahit tumataas na ang baha tulad na lang ng ilang residente sa Barangay Calantas. Si Gina at kanyang pamilya di pa rin lumikas kahit abot dibdib na ang baha. Kasi wala rin naman po kaming mapuntahan dahil po ay puno rin po sa evacuation. Mahirap po talaga kasi lumaki na po kami, dito na po kami talaga, lagi inabot ng ganito. Biglaan po yung buhos ng tubig po, siyempre po mamilikas muna ng mga gagamit, niligpit. Malakas ang pag-uulan dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Kaya naman ang palayan na ito nagmistula ng ilog. Ang mga bahay din dito lubog na sa baha. Kaya naman ang mga residente nagpasya na munang mag-antay at pahupain ang baha sa kani-kanilang mga sasakyan. Ang pamilya ni Magdalena Manzano sa sasakyang ito na muna nananatili habang hinihintay na humupa ang baha. Hindi raw kasi nila inasahan na tataas ang baha dahil karaniwan ay hanggang tuhod lang ang inaabot nito. Mas mahirap po ngayon talaga, ma'am, kesa po noong nakaraan. Ngayon po ay talagang malaki ang tubig. Binaha rin dito sa Kasiguran ang Barangay Marikit at Barangay Tinib, habang isolated naman ang Barangay Esperanza. Ang mga kalsada kasi patungo rito abot bewang na ang baha at tanging malaking truck na lang daw ang nakakadaan. Kaya naman agad silang pinuntahan para mabigyan ng ayuda. Panawagan naman ng MDRRMO sa mga lumikas. Mas maganda sana manatili muna sa mga evacuation center kasi may kasunod pa kasing pagtaas ng kailugan o pagbaha. Sa kabuuan, nasa 3,892 families o 12,116 individuals ang lumikas. Binaha rin ang ilang kalsada sa bayan ng Dilasag. Gayon din ang Dilasag Aurora Dinapigue Road dahil sa mataas na tubig sa Ditubo River. May mga baka ring nalunod.
Mel, ayon naman sa PDRRMO, dito nga sa Aurora, wala naman daw naitala na anumang landslide sa buong probinsya kaya passable ang lahat ng daan dito. Wala rin daw naitala na anumang o sinumang nasugatan o nasaktan dulot ng bagyong si Christine. Mel? Katrina, sabi mo may mga residenteng hindi lumikas. Meron bang update? Kamusta sila? Anong gagawin ng lokal na pamahalaan sa kanila? Katrina? Mel, kanina binalikan natin yung ilan sa mga lugar at ilang mga barangay na may mga hindi talaga lumikas kahit mataas ang baha sa kanila. Ayon nga sa kanila, nakikita naman daw nila na kaunti-kaunting umuhupa na yung baha kaya hindi pa rin daw sila lilikas. Pero ayon naman sa LGU rito na kapag kakailanganin daw ay ipapatupad daw nila ang forced evacuation, Mel. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Nakapaghatid na ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa ilang lugar na sinalanta ng bagyong Christine. Namahagi ng relief goods ang team ng Kapuso Foundation sa mga taga-barangay Madulaw sa bayan ng Katanawan at sa mga evacuee sa barangay Kanda Ilaya sa bayan ng Lopez. Sa mga kapuso naman natin sa Bicol Region, paparating na po ang tulong. Bagaman pahirapan talaga ang biyahe dahil may mga baha pa rin kalsada at stranded sa Sipocot sa Camarines Sur, ang team ng Kapuso Foundation, makakaasa po kayo na matutuloy pagsisikapan talaga ng ating Operation Bayanihan dyan sa Bicol. Bukas, nakatakda na rin bumiyahe patungong Isabela, Cagayan at Batangas ang ibang team ng Kapuso Foundation. Sa mga nais naman makiisa sa ating relief operations, maaari po kayo magdeposito sa ating mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards.